Isa pong napakalaki pong pagtitipon po sa Davao at ito'y pinangungunahan nga po ng ating former President Rodrigo Roa Duterte at ito'y hindi magkamayo po itong mga talaga pong avid na kay PRRD. So talaga po napakadami pong tao na ito'y dumalo sa isang pagtitipon po na ito nga ang pinaka-guest speaker po dito ay si former President Rodrigo Roa Duterte. So talaga pong ang mga tao po ay talaga pong sobrang dami. Ito ay siksikan po talaga at talaga lang pong hindi mo talaga mapigil na para lang makita po ang dating former President Rodrigo Roa Duterte. Ate pong pakinggan po ang dating presidente po si former President Rodrigo Roa Duterte na ngayon po ay siya po ngayon ang pangunahin pong speaker dito po sa pagtitipon nito. Pakinggan po natin. Paus ang boses ko at pasensyano ninyo ako. Maraming nasa utak ko papunta ko dito kung anong sasabihin ko. Puno kanina ang kaalaman ko. Ang problema, nung sumayaw yung magaganap dito, nakalimut. Matanda na rin kasi ako. Ano ito? Meeting de avance? Alam mo, noong unang panahon, wala naman tayong kamuang-muang, wala naman tayong kalaban, wala namang nagagalit sa atin. Pumunta ang Espanyol at inagaw ang ating lupa, hinirang. For 400 years, nagtiis ang Pilipino subjugated by foreigners. Then, during the American and Spanish War, natalo ang Espanyol at napunta ang ating bayan sa Amerika. Anak ng grabe ang tiis ng Pilipino, yung mga lolo natin, kung gaano na lang sila pinahirapan. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, ay may mga pari nandyan, they know the history of Christianity. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, 10 palo sa katawan mo. You doubt my sin. Ayan si Father Ivasco, Chief of Staff ko sa City Hall. Siya yung NPA leader doon sa Libungan, may plenum ang komunista. Itong mga sundalo natin, nandito sa Raggo, nahuli yan si Vasco. At ako naman ay fiscal noon, pumunta ako sa Katintipan para i-administer ko yung oath niya, yung statement niya kung totoo o hindi. Pagkatapos noon,
Sabi ng mga sundalo, piskal, papatay namin itong dalawang pare. Father Tison Waray, pati si Father Ibasco. Bumaba yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa syudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, alam ninyo, kung magkaletse-letse yung buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Magastos, nagbabayad tayo, nag-usek-usek sa kwarta. Sige, pamayad para People's Initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung pirma yung petition para ito, kaming nagsipirma dito, pumayag na merong pagkaibahan ngayon sa Constitution. Pirma lang, pati pera. Anong klase yung putang ina niyo? Ganon na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Ako naging presidente, ako naging mayor, ako naging congressman. Ang sinasabi ko sa inyo, putang ina. Malinis to. Baka ihi mo ito ha. Nakakaubos talaga ng laway itong what do you expect the national government, particularly ang Malacanang? Anong gusto ninyong response? Ni wala kayong mga seminar na ganon. You never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo. Kasi ginagago ninyo para walang alam ang taong bayan. Well, kaming nakapag-aral at may alam kundi hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? You know, national, provincial, city, munisipyo, then the barangay. Yan ang echelons ng power sa gobyerno. Hindi naman ninyo gigamit ang barangay at binigyan mo ng 20 milyones isa't isa sa kanilang mga congressman. At binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan? Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Hindi ako mapayag ng ganon. Nakapag-aral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang problema ninyo ganito.
hindi pa, mauna. Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag upo na dyan sa Malacanang, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. That's the problem. Bakit ganon kayo? Ang demokrasya may eleksyon. Para naman, tignan ninyo, Presidente Osmeña Bisaya. Ang napalaala ko ba, Garcia Bisaya. Then, Magsaysay Ilocano. Then, si Quirino Ilocano. Ganun dapat. Ang election is a cleansing process. Gumagalaw yan, huwag mong pigilan. Ngayon, kung ikaw nandyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo, kasi pahabain mo ang termino. Gusto mo, sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingo. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati polis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ganito yung plano. Presidential, tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, ang doon, nagboboto, direct vote to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto, yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, mukhang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko, pag nagka-letse-letse nga pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino bribery. Magdasal lang kayo. If by the grace of God, mabalik ako,
yan, hindi ba yan totoo? Utang ina kung mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's Initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino.